Normal ba talaga na may namamatay na baka sa mga paiwi or paalaga? Yan ang tanong sa akin ng isa kong follower na OFW. Nakatulad ko din ang negosyo na nagpapaalaga ng mga baka. Ang sagot ko dyan ay hindi po yun normal. Pero kung nangyayari, ay nangyayari din po talaga yon na namamatayan ng baka, paiwi man yan or hindi, or kung sarili mong alaga. Sa kahit ano namang hanap buhay, meron talagang mga pagkakataon na nalulugi. Hindi yun nawawala sa negosyo. Pero dapat marunong kang mag-react pag andyan na yung problema. So far naman sa kabutihang palad ng langit, hindi pa naman nangyayari sa akin yan. Sa 56 na baka ka na paalaga ko, oo, merong mga namamayat. Pero ang ginagawa ko, pagkita ko na hindi na maayos yung baka, kinakausap ko na lang, kinukuha ko na lang yung baka, and pag minsan nililipat ko na lang. Hindi naman kailangan pang magsisihan pagka ganun. Ang kailangan dun ay solusyon para may salba mo yung baka. Kasi masakit din kung madadali ka agad ng isang baka. Halimbawa, ang baka mo ay nagkakahalaga ng mga 50 to 60,000. Maliit lang naman ang kabahagi sa mga tinutubo sa baka. Siyempre, hati pa dun yung may-ari o kapitalista, tsaka yung nag-aalaga. Baka yung baka mo na nadisgrasya na nagkakahalaga ng 60,000, kailangan mo munang tumubo ng 8 hanggang 10 baka bago mo matablahan. Kaya ang ginagawa ko, pagkita ko na alanganin na, kailangan mo talagang suportahan yung nag-aalaga ng baka. Kung may sakit man yan, patingnan sa veterinaryo or ilipat mo na muna ng mga mag-aalaga kasi baka mamaya hindi hiyang dyan. Kasi sa pag-aalaga naman ng kahit anong hayop, katulad ng baka, responsibilidad talaga yan. Malaking bagay sa mga alaga nating baka yung lagi mong nasisilip. Kasi mamaya nagbubuhol na yung tali. Siyempre hindi na yun makakalayo, hindi na makakakain. Nababatak na yung uso. Kailangan nadadalhan din ng painom. Mga ganong simpleng bagay na pag minsan nalilipasang gawin ng nag-aalaga. So malaki ang nagiging epekto nun sa mga alaga nating baka. Kahit yung mailipat mo lang man yan sa tamang lilipatan ng damo, malaking bagay talaga yung mga ganon. Ang pinagpapasalamat ko na nga lang din, meron akong ganito na mga kasama sa hanap buhay na taga-salo ng mga nanganganib kong baka. Ano, kung makikita ninyo, ang gaganda ng damo dito. Ang gandang pagtalian ng baka. Ang isa pa nga pala sa tanong niya, paano kapag nilipat ko na yung mga namayat na baka? Ay paano ang ginagawa sa nalugi na kapital? Siyempre, namayat na nga yung baka. Pag ganun sir, tanggapin mo na unang arangkada, lugi ka na talaga. Hindi naman pwede na yung presyo kung magkano mo nabili, ganun mo na din papasalo dun sa bagong mag-aalaga. Tanggapin mo na nalugi ka ng konti, kaysa naman malugi yung kabuuan ng baka. Kasi negosyo yan, ganun talaga, dapat ready ka sa pinasok mo. Tingnan mo na lang sa positive side na kahit nalugi ka sa umpisa, at least may idea ka na. Sa susunod na bili mo ng baka para papalagaan mo, alam mo na kung paano magiging adjustment. Huwag naman sana yung 10 yung binili mong baka tapos ang namatay ay 5. Pag ganun po sir, ay itigil nyo na at hindi para sa inyong pagbabaka. Mas okay din po kung malayo nga kayo at nasa ibang bansa, may makuha kayo ng mapagkakatiwalaan na pagtingin-tingin doon sa mga paalaga nyo. Kasi ako, nung pinasok ko yung ganitong hanap buhay, kahit nasa Manila ako, halos weekly inuuwian ko talaga yung bakahan para tingnan kung ano na talaga ang mga nangyayari. Sakripisyo, kumbaga.